Let us pray. Lord, once again, thank you for the time that you have allowed us, Lord God, to be here once again. And how we are all excited, Lord God, once again to your word that we know that will allow each one, Lord God, to grow more in our understanding of who Jesus Christ is, O God, and the beauty of your word. Help us to understand it, O God, and that we may apply every truth, Lord, that you will be teaching us. Bless our time together and may you be glorified. In Jesus' name, amen. Marami na ng historical na panganganak ang nangyari actually sa ating panahon. Siguro may mga naisip na kayo regarding ng mga kakaibang panganganak. Okay? May 28, 1934, sa Ontario, Canada, ang Dion Sisters ang unang nagkaanak ng quintuplets. Pagka sinabi pong quintuplets is 5. Okay? January 11, 1974, sa Cape Town, South Africa, ang unang sextuplets o kilalang Rosenkowitz sextuplets o 6 na baby. Okay, sana magkaroon tayo ng ganito dito sa church, ano, sa mga, ayan, parang, November 19, 1997, ito ang unang set ng septuplets o 7 na baby nila Bobby and Kenny McCaughey sa Iowa. Okay, in July 25, 1978, sa Oldham, England, isa lamang po ang kanyang naging anak, pero ito po yung first test tube baby ni Louis Brown. January 26, 2009, ito po yung pinaka-recent, a single woman gave birth to octuplets. O ito po yung tinatawag na Suleiman octuplets by means of in vitro fertilization. Okay. So sabi nga, lahat daw ng ito ay nabuhay yung mga bata. Kasi meron pong ibang mga historical events din po na ganito, pero after manganak, after a few days, namatay din po yung kanilang mga anak. Meron nga ako nabasa na parang 8 din yung kanyang anak, octuplets, pero after a few days, namatay din yung mga bata. Pero ito nag-continue po yung mga bata na nabuhay hanggang ngayon. Siguro pagdating din po sa Bible, may alam na tayo sa mga miracle birth na ginawa ng ating Panginoong Diyos. Si Sarah was 90 years old nung kanyang ipinanganak si Isaac. So wala pa pong imposible para doon sa mga nasa 70 pa lang ngayon. Sa Judges 13 verse 2, si Manoah's wife na barren at ang Diyos kanyang ipinagkaloob sa kanya si Samson. Okay, nagkaanak din sila. Maging si Hannah na barren din ay pinagkalooban pa rin ng ating Panginoong Diyos ng anak at kanyang pinanganak si Samuel. At sa huli nating pag-aaral, kahit na nga sabi nga natin advanced in years na si Zechariah at Elizabeth, sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, siya pa rin ay nagkaroon ng anak na si John the Baptist. At ngayong umagang ito, mahalaga na tayo ay mapaalalahanan ng prophecy ng Isaiah chapter 7 verse 14. Sabi po sa Isaiah 7:14, therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Kung saan ito po ay tinupad ng ating Panginoong Diyos dito sa Luke chapter 1 verse 26 to 38. Kung mayroong pinaka sa lahat ng kapanganakan, hindi maikukumpara ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga ni John MacArthur, and I quote, but the most remarkable birth of all was that of the Lord Jesus Christ. He was God's Son. Okay? He was God the Son, the second person of the Trinity, incarnate, the eternal Word who became flesh and dwelt among us, supernaturally conceived in a virgin without a human father. Ating pong basahin ang ating passage ngayong umagang ito in Luke chapter 1 verse 26 to 38. I'll be reading in ESV. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. And the virgin's name was Mary. And he came to her and said, greetings, O favored one, the Lord is with you. But she was greatly troubled at the saying and tried to discern what sort of greeting this might be. And the angel said to her, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great
and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Mary said to the angel, How will this be, since I am a virgin? And the angel answered her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, your relative Elizabeth, in her old age, has also conceived a son. And this is the 6th month with her who was called barren. For nothing will be impossible with God. And Mary said, Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Hatiin lamang po natin ang ating passage, dahil medyo mahaba po ito, into 3 parts. The message, the dialogue, the submission. Okay, start po tayo with the message. Kailan ito nangyari? Okay, sa ika-6 na buwan pagkatapos ng message ni Angel Gabriel kay Zechariah. So, kung naalala niyo yung story nung kay Zechariah, after 6 months, ito nangyari. Ito ay ang ika-6 na buwan na kasi ni Elizabeth na siya ay buntis. Ating naaral last time na si Elizabeth ay nagtago for 5 months, di ba? Kasi tinago niya ito, nabuntis siya dahil baka pag-isipan siya ng hindi maganda, na baka isipin siya, nababaliw ka na ba, sasabihin mong buntis ka, tanda mo na. Okay? Kaya siya nagtago for 5 months. Kaya ito siguro yung part ng story na after that, siya ay nagpakita at naihayag na sa lahat na siya nga ay tunay na nagdadalang tao. At ito na ang susunod na paghahatid actually ng message ni Gabriel. Ang maghatid ng balita naman kay Mary patungkol sa pagdating ng ipinangakong Messiah. Pero saan ito nangyari? Okay, sabi sa ating passage, sa city of Galilee named Nazareth. Akin lamang kayong bibigyan ng background patungkol po sa city ng Galilee named Nazareth at papakita lamang po ako ng mapa para magkaroon lamang po kayo ng kaunting idea sa lugar na ito. So nagpakita si Gabriel sa Nazareth, sa Galilee. Nazareth is not a city in our thinking sa panahong ito ngayon, na Parañaque City. Pagka sinabing Parañaque, ang laki, di ba? So, yung city po na tinatawag dito ay, in Greek word, ay population center of varying size. So, actually, yung Nazareth is a small town. Okay, konti lamang po sila doon at ito ay nasa Galilee. So, yung Galilee po, this area po sa taas, itong red area, yan po yung Galilee. Dito po yung Jerusalem. So, magkakaroon kayo ng idea. Kaya nga, siguro maalala ito ng mga youth nung nagpakita din ako ng map sa kanila na ayaw ng mga Hudyo na dumaan dito. Bakit? Kasi Samaria. Sa Samaria, ayaw nila dahil ito yung interracial na sila na, alam mo yun, may Gentile at may Jew na lahi at hindi sila magkasundo. Ang ginagawa actually normally ng ibang mga Hudyo, when they go to Galilee or going up, dumadaan sila dito. Kahit na mas malayo yung kanilang lalakarin o yung kanilang pag-travel. But this is Galilee, ito yung Nazareth. Dito yung Jerusalem, andito yung Bethlehem. So at least magkakaroon kayo ng picture. Okay, kung ano po yung situation po nila o kung saan lugar po ito. Nasa north po, part ng Jerusalem ang Galilee. Around 120 kilometers to 160 kilometers ang layo ng Galilee to Jerusalem. So kung maiisip niyo ang Baguio from Manila is around 200, 240 kilometers. So parang halfway. So Tarlac. Okay, kung maiisip niyo yung Tarlac, if you have been to Tarlac, so parang ganun po kalayo yung Jerusalem sa Galilee. Okay? So parang mapipicture nyo ngayon, nung bumaba pala, okay, sila, kasi alam nyo siguro yung story, kung nasan sila ngayon, nasa Nazareth, saan pinanganak si Jesus? Bethlehem. Okay. So in Bethlehem, at ito ay nasa southern part naman siya ng Judea, which is southern part ng Jerusalem. Kaya nga pinakita ko kanina, nandito yung Bethlehem. So halos magkatabi lamang po itong dalawa. So, kaya nga kung ating mababasa ito sa Luke chapter 2 verse 4, aralin natin to in time. And Joseph also went up from Galilee, from the city of Nazareth, to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and family of David, in order to register along with Mary, who was betrothed to him and was with child. So, makikita natin yung distance. At least magkaroon po tayo ng picture to that. Let me add to that kung ano po yung sinabi ni John MacArthur regarding this. Sabi po niya, and I quote, Nazareth was not on any of the major trade routes. All the important road bypassed it,
It was well off beaten path, far from the important centers of Jewish culture and religion. So malayo po siya. Kumbaga parang hindi siya usual route na dadaanan po ng mga tao at that time. Moreover, Galilee, where Nazareth was located, was known as Galilee of the Gentiles because of its proximity to the to Gentile regions. God's choice of Nazareth to be Jesus' birthplace, okay, actually doon siya lumaki, reveals that he is the savior of the world, not of the powerful and elite of one nation only, but of all those who are called both Jews and Greeks. So parang ganun po 'yon. Pinanganak siya ng Bethlehem kasi nga kailangan mag-register, nagkataon lang na manganganak siya. Then after that, alam natin na bumalik ulit si Jesus Christ sa kanyang lugar talaga na Nazareth, kaya siya tinatawag na Nazarene. Okay? Ito ang lugar, ang setting ng ating storya na inaaral para magkaroon lamang po tayo ng understanding. Dito nagpakita actually yung angel. So kanino ngayon pinadala ng Diyos? Si Gabriel. Sabi sa verse 27, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. Yung word po na virgin in BDAG or sa Greek lexicon po, one who has never engaged in sexual intercourse, virgin, chaste person. Yun po yung kanyang definition. Additional to that, sa bagay po na yun, sa definition na yun, female of marriageable, bakit Arto? Baka mukhang may kulang ako doon. Okay? So, marriageable age na po siya. Female na pwede nang ikasal. Yun po yung pwedeng description din of a virgin. Okay? In Jewish tradition, ang mga babae na edad 12 or 13 ay maaari nang ma-engage. Okay? After ng 1 year, ito po yung tinatawag na betrothal period. Ang tinatawag na betrothal, ito po yung arrange na ng mga parents, at kung ito ay ikukumpara sa ating engagement period, ito ay mas may legal binding na sa panahon na yon. Kasi ngayon, kung kunyari sinabi natin engage, hindi pa rin kayo kasal, pero para sa kanila, kapag betrothal period, kasal na yon. Yun yung legal binding. Kaya nga ito, explained ito ni John MacArthur, actually sa kanyang commentary, babasahin ko na lang para mas madali pong intindihin. In terms of the Jewish culture, sabi niya doon, only death or divorce could sever the contract. So parang may contract na yung betrothal period nila. And the couple could be referred to as husband and wife. If her betrothed husband died, the girl would be considered a widow. Pero hindi pa sila nagkasama. Okay? The couple did not live together, hindi sila magkasama, or have sexual relations during the betrothal period. During that year, the girl was to prove her faithfulness and purity, and the boy was to prepare a home for his bride-to-be. When the year was up, there was a 7-day wedding feast. Okay, siguro ngayon, ang hirap na ngayon. Isang araw na nga, ang gastos na eh. Okay, so kaya kung maalala ninyo, no, yung first miracle ni Jesus Christ, kaya kung bakit sila naubusan, dahil ang tagal actually ng wedding na yon. Okay? After which, the couple began their life together as husband and wife. Only then was the marriage consummated. Okay, so ganun po yung Jewish culture. Hindi ko alam kung ganun pa rin po ngayon. I-research ko po yun, pero hindi ko siya na-research ngayon. Pero ganun po yung kapanahunan noon. So, si Mary ay betrothed na kay Joseph. Si Joseph, na alam natin na isang carpenter, pero by lineage po siya as a descendant po ni Haring David. At mababasa natin itong genealogy na ito na ibinigay ni Matthew sa Matthew 1 verses 1 to 17. So ito po yung sa Matthew, ipinakita yung lineage ni Joseph na siya ay talagang galing sa lahi ni David. Kay Adam, hanggang kay David, hanggang kay Joseph. Although alam natin na hindi anak ni Joseph si Jesus Christ, pero ang pagkaka-adopt niya kay Jesus ay naging legal na ito, at ito ay bahagi na rin siya ng lineage ni David. Part po ito, kasi meron pa pong genealogy si Luke sa chapter 3. Kaya nga mahalaga ang genealogy na ibinigay ni Matthew dito para makita natin yung pag-adopt niya
automatic ito by law sa Jewish culture at that time, siya din ay pwedeng nasa linya ng lahi ni David. Dahil dito na-establish ang legality ni Jesus na siya nga ay heir ni Joseph. Okay? Si Mary, sa verse na ito, kung inyong mapapansin, ay dinescribe lamang din, actually, kung babalikan natin yung ating passage, sabi lang sa kanya, virgin. Okay? Kaya nga kung babasahin ulit natin yon, and the virgin's name was Mary. Minsan iisipin natin, bakit kaya ganun lang yung description sa kanya? Tapos kay Zechariah at saka kay Elizabeth, ang haba. May magandang description, blameless, righteous. Pero the virgin's name was Mary. Okay? Hindi katulad actually nga nung nabanggit ko kanina. Kung ikukumpara lamang ito kay Elizabeth, sabi nga sa Luke 1:6 nang inaral natin before, they were both righteous in the sight of God, walking blamelessly in all the commandments and righteous requirements of the law. Okay? Alam din naman natin na si Mary ay righteous at obedient. Hindi nga lang po ito na-describe dito sa atin ni Luke. Pero sabi nga, maaaring hindi ito binigyan ng description mismo ng Holy Spirit para hindi pa lalo lumala yung tinatawag na miracle. Kung saan ito naman ay tunay din na nangyari. Okay? Katulad ng genealogy ni Joseph, si Mary ay may genealogy din na sinulat si Luke para sa kanya in chapter 3 verse 23 to 38. Hindi natin babasahin yon. At aaralin natin ito sa chapter 3, yung difference actually ng genealogy ni Matthew at yung genealogy na ibinigay ni Luke. At ito naman yung linya naman ni Mary. Okay? And then, nandun si Mary, ito binigay na sa atin yung context kung saan ang lahat nangyaring ito. Then verse 28 to 30, makikita natin doon dumating si Gabriel. Maaari actually na nasa loob ng bahay si Mary at that time at kaya sabi dito ni Gabriel na greetings. In our time, hello. Ganun, parang imo-modernize lang natin yun. Nagpakita siya, pumasok siya sa kanyang tahanan at siya ay bumati sa kanya at sabi niya, favored one, the Lord is with you. Okay? Mahalaga yung pagbati actually dito ni Gabriel kay Mary. At ito pa'y may magandang balita, kaagad siyang hatid sa kanya para hindi siya matakot. Siguro baka nagkaroon na siya ng experience kay Zechariah nung bigla siya nagpakita sa temple at napuno ng takot, nanginig siya sa takot. Kaya ditong kaagad, greetings, favored one, the Lord is with you. So maganda kaagad yung kanyang introduction para kay Mary. Okay? Pero makikita natin actually sa verse 29, Mary was perplexed. Okay, sabi nga, dagdag pa doon, she was pondering what kind of greeting this was. Yung perplexed dito, in bidag, means confused. In Lunida, sabi nga, to be mentally disturbed. So Mary is thinking, hindi siya katulad nung kay Zechariah na napuno ng takot. Si Mary, nung nagpakita yung angel sa kanya, confused siya. Teka lang, bakit ka nandito at tinawag mo kong favored one and the Lord is with you? Bakit ganito yung greeting sa akin? So, he was confused, perplexed, okay? Parang mentally disturbed, parang hindi siya makapaniwala. Okay? At malinaw na siya ay nalilito sa pangyayaring ito at nais niya actually maintindihan kung bakit may nagpakita sa kanyang anghel. Nais niya ding maunawaan kung bakit siya favored one. Dagdag pa dito ang paulit na statement ni Gabriel sa verse 30, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. At mahalaga po na maunawaan natin yung part na ito, itong response dito ni Mary, perplexed siya o confused dahil sa kanyang narinig na ay siya ay favored one. Itong pagbati actually ni Gabriel ay paalala sa kanya na narito siya at siya ay pinapakitaan ngayon ng Diyos ng kindness. Yun yung ibig sabihin ng favor. Si Mary ay nag-receive ng kindness ngayon sa ating Panginoon. Okay? So verse 28 means to show kindness or grace coming sa ating Diyos. At mahalaga ang response ni Mary dahil ito ay pag-respond ng humility sa harap ng Diyos. Why kindness from God? Okay? Alam kasi ni Mary na siya din ay makasalanan, pero ito ang Diyos nagpapakita ng kindness at ng grace sa kanya. Hindi ito katulad ng taong mayayabang na thinking they deserve to be favored by God.
Kung ating titignan, maraming ganitong tao, hindi dapat lang blessed ako ni God, eh, bait ko, eh. Nasa church ako palagi, nagbibigay ako, nagse-serve ako, ganyan, kung ano-ano pa puwedeng ano. Pero si Mary may understanding siya kaya siya perplex. Teka lang, bakit ako favored? Kasi may understanding siya kung sino talaga siya sa harapan ng ating Panginoon. At mahalaga na makita natin ang tunay na humility na ipinakita dito ni Mary. Na tayo din sa ating buhay ay dapat na may magpapakumbaba kung may kindness man ang Diyos sa atin. We are to humble ourselves. Atin itong patuloy na ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Dahil in reality, hindi tayo karapat-dapat sa kahit na anong blessing kung anong blessing kung atin lamang makikita ang tunay na ating kalagayan sa harapan ng ating Panginoong Diyos na banal. Mahalaga po na makita natin yon. Kasi we have this thinking, kahit na sabihin natin Christian tayo, yes, we are blessed, but knowing our true identity, our true standing before God, that we are nothing. We are all sinners before the eyes of God. Kaya nga, maganda yung response ni Mary. Confused siya. Hindi niya alam kung bakit. Bakit ako favored? I know that I am a sinner. Aaralin pa natin ito actually dun sa Magnificat. Siguro after 2 Sundays from now, aaralin po natin yun. At mahalaga na makita din natin, dahil na pinag-aaralan na rin natin ngayon si Mary with this passage, let me read to you the Latin Vulgate in English. Actually, ito po yung, pwede bang makita yon? Yung, ayun. Douay-Rheims. Okay, hindi kasi kasama dito yung Douay-Rheims Bible. Ito po yung from Latin at yung verse na inaaral po natin ay iba po yung kanilang translation. Okay? And the angel being come in, said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women. Di ba kung Catholic ka, medyo, okay, gets ko yan. Okay, gets ko yan. So dito nanggagaling yung doctrine actually ng Catholicism regarding kay Mary. Kasi magandang aralin natin dito sa opportunity ito para kapag meron kayo nakausap na Catholic, magkaroon po din sila ng tamang understanding kung saan po nila nakuha ito. This is coming from Douay-Rheims Bible, from the Latin Vulgate. Okay? At isa po ito sa maling understanding ng Catholicism. Mary for them in Latin is gratia plena, full of grace. Meaning, she possesses fullness of grace at ito ay kanyang ipinagkakaloob sa iba. Is full of grace, I'm the dispenser of grace. Kaya nga, si Pope Pius X, kanyang tinawag si Mary not as a recipient of grace, yan mo, kung paano nila twinist, yung scripture, favored one. You are receiving kindness and grace from God. Kaya sabi ni Pope Pius X, Mary was si Mary not as recipient of grace, but the dispensatrix. Okay? Or dispenser of all the gifts that our Savior purchased for us in His death and by His blood. Sabi nga, the supreme minister of the distribution of graces. Sabi ni Pope Leo the 13th, Mary is the intermediary through whom is distributed unto us this immense treasure of mercies gathered by God. So siya yung taga-bigay ng mercy daw. And then, Ludwig Og, actually marami pang mga pope na hindi ko na lang po isasama dahil hindi naman po siya pinakatuon natin. This is just side note para magkaroon tayo ng understanding sa passage natin. Ludwig Og, sa kanyang writing, sabi niya, since Mary's assumption into heaven, no grace is conferred on man without her actual intercessory cooperation. Hindi pa pwedeng wala sa, alam mo yun, yung kapangyarihan ni Mary na wala kayong matatanggap na grace kung hindi ito pinagkakaloob ni Mary sa inyo. Okay? Ako ay dating Catholic at hindi ko tinuturo ito para siraan sila. Ito ay para maunawaan natin ang katotohanan at makita ang kasinungalingan na itinuturo ng Roman Catholic Church. Kanilang pinangahawakan ng practice na tinatawag na Mariolatry. Hindi po ito patungkol sa Mario Brothers. Mariolatry is the veneration and worship of Mary. Ito ay blasphemy laban sa ating Panginoong Jesus. Sa ating pag-aaral tungkol kay Mary, ating nakita dito yung kanyang pagpapakumbaba na siya ay nag-receive ng grace at ng kindness sa ating Panginoon at hindi po siya
dispenser of grace or mercy. Kaya siya mismo, actually, kung atin pong aaralin, in Luke chapter 1 verse 46 to 55, o yung kanyang tinatawag na Magnificat, sabi doon ni Mary in verse 46, 47, and Mary said, "My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior." Kinikilala niya na ang ating Panginoong Diyos ay kanyang tagapagligtas. Kung kinikilala mo ang Diyos na siya'y tagapagligtas mo, dahil ikaw ay makasalanan at kailangan mong maligtas sa iyong mga kasalanan. With regards to that, be reminded of these truths. Luke 18:19, and Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good except God alone." Hindi po siya mabuting tao na hindi nagkasala, kasi ganun po yung pananaw actually ng Catholic Church. Pagdating kay Mary, na siya ang pinakamabuti at wala siyang kasalanan at siya daw ang Mother of God. Okay, so kita niyo yung teaching po na yun na talagang nakakalungkot po. Dahil until now, marami po silang mga nadideceive ng mga tao. Romans 3:23 to 24. For all have sinned and fall short of the glory of God and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Not because of Mary, nag-dispense siya ng grace sa iyo, kundi ito yung nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Wala pong ibang magmi-mediate sa atin na tao kung hindi ang ating Panginoong Jesus lamang. At mahalaga po ito dahil alam ko majority of you ay dating Catholic. Yung iba nga yata sa inyo after this umaattend pa yata sa Catholic Church doon. Joke lamang po yun. Okay? Pero atin pong balikan yung ating passage in Luke chapter 1 verse 30. Mary found favor with God. So pinakitaan si Mary ng Diyos ng kabutihan. God was pleased with Mary at siya ay napili ng Diyos sa biyaya na kanyang ihahayag ngayon dito sa verse 31 to verse 33. So may blessing siya na papakitaan kita ng grace at ito yung grace na matatanggap mo. Sabi sa verse 31 to 33, and behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give to him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Dito, ang tuon ngayon ay ang bata na kanyang iko-conceive. Okay? Ano ang plano ng Diyos kay Mary? Ano ang kindness and grace na kanyang matatanggap? Na siya ang magiging ina ng ipinangakong Messiah. Yun po yung grace. Talagang favored one siya. Kasi tao lang siya, alam niya makasalanan siya, pero pinili pa rin siya ng ating Panginoon na siya ang magdalang tao para sa ating Panginoong Jesus. Alam natin bilang isang Hudyo, kanilang inaantay ang pangako ng Diyos na darating na tagapagligtas. At ito na yung anunsyo actually ni Gabriel kay Mary. You will conceive in your womb and bear a son. Anong ipapangalan daw ni Mary sa kanyang magiging anak? Jesus. Dito sa tagpong ito, actually, tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako na ibinigay sa Isaiah 7 verse 14 na ating binasa kanina. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, a virgin will be with child and bear a son, and she will call his name Emmanuel. At sa Matthew 1:23, nabanggit din po yung passage na ito. Ano yung dinagdag doon ni Matthew? Kanyang inexplain yung ibig sabihin ng Emmanuel. Emmanuel means, translated, God with us. Kaya na ito na nga ang pangako ng Diyos sa atin, pinadala na ng Diyos ang kanyang anak. The name Jesus in Greek form of the common Hebrew name Yeshua or Yahweh saves. Yun po yung ibig sabihin ng Jesus. Yahweh saves. Kung saan ito ang pinakatuon ng ministry ng ating Panginoong Jesus na iligtas tayong lahat na makasalanan. So kaya siya pinangalan ng Jesus dahil siya ang tagapagligtas. Kaya nga sabi sa Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and save the lost. At ito po yung mahalaga na makita po natin sa pag-aaral na ito kung ang ibig sabihin ng pangalang Jesus ay Yahweh saves. Ang katanungan ngayon ay, ikaw nga ba ay tunay ng nanampalataya kay Jesus?
Kasi naririnig na natin palagi. In this pulpit for 13 years, nag-share po ako ng gospel at tayo'y tinatawag ng ating Panginoong Diyos na tayo ay manampalataya kay Jesus. At napakaganda po ng ating inaaral ngayong umagang ito, ang tagpong ito na naghahayag sa atin na ito na ang pangako ng Diyos na tagapagligtas. Dumating na siya. Ikaw nga ba ay ligtas na? Huwag ninyong sabihin na, oo, kasi alam ko ang katotohanan, oo, dahil narito ako sa church, pero nawa inyong tunay na makita na ang kaligtasang hatid ni Jesus ay hindi lang para hindi kayo maparusahan, kundi maiwasto kayo sa inyong relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kasi marami pong nagpo-profess na Christian, pero ang kanilang buhay ay hindi po ayon sa buhay din ni Kristo Jesus. Kung niligtas tayo ng ating Panginoong Jesus, di dapat tayo po ay kanyang mga disciples. As disciples, then we are to be followers of Jesus Christ. Na kayo ay unti-unti nang nababago sa wangis ni Jesus sa bawat araw, na ang inyong tuon na ay mamuhay para sa kanyang kaluwalhatian ng kanyang pangalan, na tunay nga na inyo nang pinagsisihan ang kasalanan, na ito ay inyo nang tinatalikuran, at ngayon kayo ay namumuhay na sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Mahalaga po na makita natin that this is not just a profession of understanding, but a profession with a transformed life. May pagbabagong hatid po ito sa ating buhay. At mahalaga po ito na makita natin dahil sabi nga, Jesus is the Savior. So sino si Jesus? Ano pang sinabi dito ni Angel Gabriel patungkol sa kanya? Verse 32, sabi nga doon, He will be great. Kung ating gagamitin ng iba pang mga synonymous words sa great, katulad kunyari ng magnificent, powerful, and so on, ang mga salitang ito ay kulang para mag-describe ng greatness ng ating Panginoong Jesus. Diba parang minsan pagka sinabi mong great, ako pagka sinabing great, kasi NBA yung aking thinking madalas, so parang GOAT, greatest of all time. Parang ang babaw. Di ba? Parang ang babaw ng pananaw ng tao pagdating sa sinabi kapag siya ay great. Siguro makikita natin, ang description ni Jesus ng greatness ay ang kanyang glory, na siya ay kaisa sa glory ng ating Panginoong Diyos, that Jesus is glorious. Kung ang Diyos ay glorious, si Jesus Christ ay glorious din. Hebrews chapter 1 verse 3, sabi nga, patungkol kay Jesus, He is the radiance of the glory of God. Yung pag sinabing greatness of Jesus Christ, ito po dapat yung picture natin sa ating mga mind. Sabi nga, radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Walang pagkakaiba. Okay? And He upholds the universe by the word of His power. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Siya'y kataas-taasan, nakaupo ngayon sa kanang trono ng ating Panginoong Diyos Ama. Naghahari. Yun yung greatness. Kaya nga dito He will be great. Mahalaga na ma-picture po natin ito. Not only that, sabi nga, Jesus Christ is glorious dahil siya ay Son of the Most High. Most High in Greek is the equivalent of the frequently used Old Testament title for God, El Elyon. Okay? It is a title that refers to His position as the supreme sovereign ruler. So, ibig sabihin, pagka sinabing Son of the Most High, si Jesus Christ, He's the ruler of everything. Ang magiging question at in application para dito, kung si Jesus Christ is the Son of the Most High and ruler of everything, nag-rule ba siya sa ating mga puso? Si Jesus Christ nga ba ang siyang nag-rule sa ating buhay ngayon? O tayo pa rin? O yung kagustuhan pa rin natin? O kung ano yung nasa isip lamang natin? So to identify Jesus as the Son of the Most High is to affirm that He is of the same essence of God. Na kay Jesus din ang pangako na ibinigay in 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13. Sabi nga doon, when your days are fulfilled and you lie down with your fathers, I will raise up your offspring after you. Who shall come from your body, and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Dito makikita natin yung panawagan ng ating Panginoong Jesus na nasa linya siya ni David at siya ang maghahari sa lahat.
At ito din hinayag actually in Revelation chapter 11 verse 15. Sabi doon, then the seventh angel blew his trumpet and there was loud voices in heaven saying, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. Ito si Jesus. Pag siya naghari, siya ang maghahari magpakailanman. Kaya nga tayo mga Christian, ganun din po yung dapat nating maging thinking. Kung ikaw ay naligtas na ngayon, si Jesus yung dapat na naghahari sa iyong buhay hanggang sa mamatay ka. Dahil pag namatay na tayo at nakasama na natin ang ating Panginoong Diyos at si Jesus for eternity, syempre automatic na yun na tayo ay paghaharian na ng ating Panginoon. Pero wag po natin nga antayin na, okay, paghahari naman pala siya, pag namatay na lang ako. Ako na muna ngayon. Di ba ka hindi ka Christian? Kasi naghahari siya ngayon eh. Nasaan si Kristo Jesus? Nasa kanang trono ng Diyos Ama at naghahari sa ating lahat. So kapag tayo ay Christian at nagsasabi tayong Christian tayo, then Jesus should be the ruler ng ating buhay. Na siya ang hari na ating sinusunod. So sa lahat ng hinahayag dito ni Gabriel na katotohanan patungkol sa ating Panginoon, Jesus, ay napakahalaga na atin itong maunawaan at tumugon ng may pagkilala sa kadakilaan ng ating Panginoong Jesus. Na siya ang ipinangakong magliligtas sa atin, na siya ang ipinangakong maghahari at ang kanyang paghahari ay pangsawalang hanggan. Ikaw nga ba ay nananampalataya sa mga katotohanan ito? Ikaw nga din ba ay nagpapasakop sa paghahari ni Jesus? Ito ay nangangailangan ng pananampalataya at ang pananampalatayang ito ay makikita sa inyong pagtugon sa inyong buhay sa bawat araw. Check your life. I-check po ninyo. Ito si Jesus eh. Kung ito'y totoo at pinaniniwalaan ninyo, dapat po ito'y nasasalamin din sa ating buhay. Hindi to na parang, oo, alam ko, pero oo, alam ko, at ako ngayon ay namumuhay na. Hindi rin siyang alam ko. Kasi ang problema, ang daming Christian, sasabihin, alam ko yan. Pero ang question, nasa buhay mo ba? Ito yung unang-unang pinag-usapan actually namin ni Dr. Ernie Baker nung first night ko sa Jacksonville at that time. Sabi ko, sabi ko sa kanya, I appreciate your article about contentitis. May contentitis article siya. Ibig sabihin kasi ng contentitis, ang tao daw ngayon, mga Christian ngayon, puro gusto lang content. Contentitis. So gusto lang nila, kunyari, atin ng service, atin ng church, atin ng seminar, atin ng conference, puro knowledge lang, pero walang life. Yun yung contentitis. And yun po yung problema nating lahat. Okay? Ang dapat na maging tuon natin when we listen, when we study, when we read the Word of God, is not just for us to grow in our knowledge about the truth, pero decide natin na, Lord, thank you dahil ipinaunawa mo sa akin ito. Tulungan nyo din ako na maisabuhay ang mga katotohanan ito. At mahalaga po ito na ating makita. Okay? So, ito si Jesus, Savior, glorious, God's Son, King eternal. Let us then worship Jesus Christ. Hindi pa siya ipinapanganak dito, pero nakita na natin kaagad kung ano yung description na ibinigay ni Gabriel para sa ating Panginoong Jesus. Then punta po tayo sa second part, the dialogue, in verses 34 to 37. And Mary said to the angel, how will this be, since I am a virgin? And the angel answered her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, your relative Elizabeth in her old age has also conceived a son, and this is the 6th month with her who was called barren, for nothing will be impossible with God. Verse 34, dahil sa nakakamahanghang announcement actually ni Gabriel kay Mary, isipin mo, mapakinggan mo lahat yun, ano? Magkakaroon ka ng anak at ito ang magiging anak mo. Siyempre, di ba nakakagulat yun? Ako, parang nung nabuntis si Del, wala kaming idea kung ano mangyayari kay James. Ito bang anak ko magiging ganito? Ito bang ganitong anak ko? So, siya alam niya na kagad. Di ba? Parang overwhelming kung sino at ano ang gagawin ng magiging anak mo. Okay? Kaya nga dito, makikita natin, si Mary ay tunay na napapag-isip. Kung ako ay magko-conceive ng isang anak na lalaki, na anak ng Diyos, paano ito mangyayari? Ako ay isang virgin. Okay? Hindi ito unbelief na response katulad ni Zechariah, kundi ito'y pagtatanong kung paano ito mangyayari. Hindi siya unbelief. Teka lang, paano ito mangyayari? Virgin ako.
Kaya siyempre, ang thinking ni Mary, kailangan ko ng asawa. Betrothed ako. Ano yung Jewish rule? Hindi pwede silang magsama for a year. At ngayon sasabihin mo, magkakaroon ako ng anak. So, siyempre, limited yung understanding niya dahil tao lamang siya. Dahil limited lamang din ang ating pag-iisip. Okay? At the same time, kaya din siya naguguluhan at that moment, dahil yung background, kung inyo pong matatandaan, this was intertestamental period. Walang word from God, walang miracles for 400 years. Tapos nga naman, bigla na lang may magpapakitang angel. Di ba, siyempre, siguro naririnig lang nila yung reading of the Old Testament, dahil yun lamang ang meron sila before Old Testament pa lamang, pero ngayon, meron nagpakita na anghel. Wala din nakitang anghel nung panahon na yon. Kaya si Mary, for sure, ay nalilito at hindi niya maintindihan kung paano ang lahat ng ito na kanyang narinig ay mangyayari. And then verse 35, may sagot dito si Gabriel. The Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. Dito naman natin makikita ang pagkilos ng Holy Spirit. So may Trinity, di ba? Tama? Kaya nga hindi mako-contest, walang Trinity in Scripture, hindi ito nasulat, pero dito makikita natin may God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Okay? So may pagkilos din siya. Kaya isa din ito sa makikita natin na kagandahan actually ng pagkilos ng Diyos in terms of our salvation. That our salvation is a Trinitarian work. Kumilos ang ating Panginoong Diyos talaga. God sent His Son, the Son is the Savior who came here on earth, the Holy Spirit was the one who came to Mary and overshadowed her. Sabi nga ni John MacArthur regarding this, and I quote, the verb translated will overshadow is also used in the accounts of the Transfiguration. When the glory of the cloud descended on Peter, James, and John, it means to surround, to encompass, or in a metaphorical sense, to influence. The creative influence of the Spirit of God would overshadow Mary to produce a child in her womb. Hindi na natin ma-explain ito more than that, pero wala pong imposible talaga sa Panginoong Diyos. So, ang Holy Spirit nag-overshadow sa Kanya, nag-create actually ng baby sa Kanyang tiyan. So, it's the work of the Holy Spirit kung paano si Mary nag-conceive. At ang kanyang anak ay ipapanganak pa, sabi nga, na holy. Okay? At wala ni isang bata na ipinanganak na holy o walang kasalanan. Tama ba yon? Dati kasi may nakausap ako before, walang kasalanan yung pag pinanganak. Be reminded, tanging si Jesus lamang ang bata na sinapupunan at pinanganak na walang kasalanan hanggang siya ay namatay. At malinaw po ito sa scripture na lahat ng tao ay makasalanan. Siyempre, clear po yun sa Romans chapter 3. Si David actually mismo nagayag sa Psalm 51 verse 5, behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Hindi ito sinasabi ni David na illegitimate son siya. Na ang nanay ko nagkaroon ng adulterous relationship. Hindi 'yon na hindi ganoon yung sin did my mother conceive me. Kundi sa time ng conception pa lamang siya ay makasalanan na. Because yung sin actually ni Adam and Eve, napasa na ito sa lahat ng tao na sumunod ng mga generation. Until now, sa anak ko, kaya makasalanan siya. Sino sa inyo, di ba, kung kayo ay magulang, sino sa inyo ang nagturo sa inyong anak na gumawa ng kasalanan? Alam mo, anak, magnakaw ka. Ito yung bag ko. Naka-open na. Di ba? Wala pong ganong klaseng magulang dahil likas na po talaga sa bata na sila ay makasalanan dahil bago pa lamang sila ipanganak, nandun na po ang kasalanan sa kanilang mga puso. Okay? Si Jesus ay ipinanganak na banal at hanggang sa kamatayan, si Jesus ay hindi po nagkasala. At ito ay ginawa ni Jesus para tayo ay magkaroon ng katwiran sa kanyang pangalan. Yun po yung kagandahan ni Jesus. Kaya siya holy dahil tayo walang holiness. At tayo magkakaroon lamang ng holiness and righteousness if we will believe in Jesus Christ. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for our sake He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Be reminded, ang requirement ni God sa tao ay perfect righteousness.
Meron kayo nun? Sasambahin ko kayo eh. Kung talagang kayo, 'di ba? Wala po ni isang tao na hindi nagkasala. Si Jesus lamang. Kaya si Jesus lamang ang karapat-dapat na sambahin. Kaya nga yung isang religion teacher ko noon sa La Consolacion College, dahil alam niyang professing, siyempre hindi pa ako Christian at that time, professing Christian pa lamang ako. Talagang nagde-defend siya palagi na hindi namin sinasamba yung mga santo, bini-venerate namin siya. So, ano bang pagkakaiba ng veneration? So, gano'n pa rin 'yan eh, 'di ba? Bakit mo i-venerate o tataas ang isang tao? Eh, makasalanan din 'yan eh, 'di ba? Ako hindi niyo dapat akong ano, pastor namin 'yan. Hindi niyo kailangan sabihin 'yon dahil makasalanan din ako. Ang puwedeng itaas lamang natin dito sa ating church ay ang ating Panginoong Jesus. Dahil wala po ako. Ako'y tagapagsalita lamang. Apart from the grace and the calling of God, wala po ako. Wala pong puwedeng tao na puwedeng ating itaas kung hindi ang ating Panginoong Hesus lamang dahil siya lamang ang tunay na anak ng Diyos na hindi nagkasala. At kung ako mananampalataya sa Kanya, kaya si Jesus Christ namuhay ng holy, dahil pag ako nanampalataya sa Kanya, ako'y maliligtas, yung Kanyang kabanalan, yung Kanyang righteousness ay mapapasa akin din. Yun yung work ng faith. You have faith hindi lamang dahil namatay si Jesus Christ. We have faith, we also believe that Jesus Christ lived a perfect life para kanino? Para sa atin. And if you believe that, ngayon yung perfect righteousness ni Jesus Christ, ito po'y ating matatanggap. Kaya nga po may tinatawag in Scripture na the great exchange. My sin for the righteousness of Christ. Siyang tumanggap ng aking kasalanan, namatay siya dito at pinagbayaran, siya'y namuhay ng matuwid at ito'y kanyang ipinagkaloob sa akin upang ang titignan ng ating Panginoon ay hindi ang aking sarili, kung hindi yung righteousness na aking pinampalatayanan kay Kristo Jesus. Kaya ako naging banal sa harapan ng Panginoon. At mahalaga po ang doktrinang ito. Ito si Jesus, the Holy Son of God, ang ipinangakong tagapagligtas na namuhay ng banal upang kung tayo ay mananampalataya sa Kanya, atin din matatanggap ang Kanyang kabanalan. Verse 36, dito maghahayag si Gabriel ng evidence na ang lahat ng ito ay totoo. Kanyang hinayag si Elizabeth. Okay, so parang meron siyang trump card. Hindi ka ba naniniwala na pwede kang mabuntis, na pwede kang mag-conceive? Eh, kilala mo naman siguro yung relative mo na si Elizabeth. Ano si Elizabeth? Barren at siya ay matanda na. Advanced in age. Okay. Senior citizen na. So, si Elizabeth na advanced in years o sa ating language, matandang kamag-anak, siya na matanda na ay nag-conceive din ng isang batang lalaki. Si Elizabeth ay nasa ika-6 na daw na buwan. So, di ba, parang siguro baka maaring hindi alam, maaring alam ni Mary kung si Elizabeth ay buntis na dahil ika-6 na buwan na eh. Ika-5 buwan siya nagtago eh. O pwede niyang alam na ito, pwedeng hindi. Kaya nga sabi ni Gabriel sa verse 37, kung si Elizabeth na iyong kamag-anak ay nabuntis, na barren na, matanda na, verse 37, for nothing will be impossible with God. As we studied before na isa sa characteristic ni God, that God is omnipotent. Sabi nga ni John MacArthur sa Biblical Doctrine na book, God's omnipotence describes His ability to do anything. Walang imposible sa Kanya because He's able to do anything with His nature. So dapat ito, yung Kanyang gagawin, nakalinya lamang din sa Kanyang karakter. God can do anything that is consistent to His nature. At dahil sa katotohanan ito, paano tumugon si Mary? Last verse natin, verse 38. Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. Ganda, no? Ng response niya. Si Mary ay nagpakumbaba at nagpasakop sa plano at kalooban ng Diyos para sa kanya. Hindi katulad ni Zechariah na nag-respond with unbelief. Mary believed God's plan for her at siya ay sumunod at nagpasakop. Pagkatapos ng pagtugon ni Mary ng tama, then umalis na si Angel Gabriel. In application dito po sa huling bahagi, ito ay napakahalagang katotohanan ngayong umagang ito. Ang pagpapasakop, pagtitiwala at pagsunod ni Mary sa plano ng Diyos
para sa kanya. Ito po'y napakahalaga. Kinikilala niya na siya ay servant ng Panginoon. We are to learn from that. Tayo din servant ng Panginoon. Ito ay pagpapakita ng kanyang submissive character sa harap ng ating Panginoong Diyos. Nakita ni Mary kung sino siya, na siya'y servant, na ako'y makasalanan, at ako'y niligtas ng Panginoon, at ako ngayon ay kanyang binibiyayaan na maging ina ng ipinangakong tagapagligtas. Kaya ito yung kanyang pagkilala sa kanyang sarili, that he is a servant of God. Alam niya na wala siya sa harap ng Diyos. At mahalaga na makita natin yun palagi. Na kung meron man tayo nagagawang kabutihan, kung tayo man ay tunay na nakakasunod, ito lamang ay biyaya ng ating Panginoong Diyos sa atin. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki. Kung skills natin is grace. Galing to kay God. Yung knowledge natin, yung wisdom natin, kung ano man meron tayo ngayon, kung kayo man ay may kayamanan, kung kayo ay, alam mo yun, mas maayos ang buhay, it's all the blessing of God. You cannot say na it's me. We are all servants of God and we are all recipients of God's grace. At mahalaga po na makita natin yon dahil ito po'y pinapakitang example ni Mary para sa ating lahat. Alam ba ninyo kung bakit wala si Mary sa harap ng ating Panginoong Diyos? Alam ba ninyo kung bakit ang tugon niya ay pagpapakumbaba? Dahil kilala niya ang kanyang sarili, na siya ay isang makasalanan, na siya ay nilikha ng Diyos at nakapailalim lamang sa ating Panginoong Diyos. Yun yung dapat na makita natin. Tayo'y makasalanan, tayo'y naligtas na, tayo ngayon ay kanya na bilang isang servant ng ating Panginoong Diyos ngayon na nagpapasakop para lamang sa kanyang kaluwalhatian. Kaya po maraming mayabang sa ating panahon ngayon, maging Christian na, dahil hindi niya tunay na nakikita ang kanyang sarili sa harapan ng kabanalan ng Diyos. Mahalaga makita po natin yun. Ano kapag broken ka na to see yourself who you are before God? Wala kang maipagmamalaki. At kung alam mo na ikaw ay makasalanan at wala kang pwedeng ipagmalaki sa Diyos, ang magiging tugon mo palagi ay ang tugon din ni Mary. Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. Kung alam mo talaga ang kalakihan ng ginawa ni Kristo Jesus para sa iyo sa pamamagitan ng kanyang mayamang biyaya kay Jesus at sa tulong ng banal na Espiritu, tunay na ikaw ay magpapakumbaba at magpapasakop din sa ating Panginoong Diyos. Mahalaga makita po natin yung bagay na yun. At siguro, no, additional to that, dahil narinig niya lahat ng truths na ito, ang naging response niya is submission and obedience. Tayo po, ang dami na nating napapakinggan. Diba? Naaral na natin ang Romans, naaral na natin 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, naaral na natin ang Hebrews, inaaral natin ngayon ang Luke. Ang daming truths, di ba? Sa lahat ng truths na ating inaaral ngayon, how do you respond? Paano po kayo nag-respond? Are you a servant na nagnanais, Lord, ito po yung mga truths ninyo, may your will be done into my life. Dapat ganun din po tayo. Si Mary, kaunti pa lamang yun, ng katotohanan, ni-reveal sa kanya kung sino si Jesus, nakita natin yung kanyang puso. Kaya naman inyong ipanalangin na ikaw ay tumugon din araw-araw sa Diyos na nagpapakumbaba at nagpapasakop at sumusunod sa ating Panginoon para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Let us pray. Lord, once again, thank you for the time that you have given us to study, Lord God, this passage and to learn from the life of Mary, to see the beauty of your work, to see, Lord, that wala nga pong imposible sa inyo, Panginoon Ama. Walang imposible maging sa aming mga kasalanan na hindi po ito patatawarin dahil, Panginoon Ama, kayo po ay Diyos na puno ng awa, kayo po ay Diyos na tunay na puno ng biyaya at handa, Panginoon Ama, na magpatawad sa mga tao na magpapakumbaba at kikilalanin nila ang kanilang mga sarili na sila nga ay tunay na makasalanan at tunay na may pagkilala na kailangan po nila si Kristo Jesus. Kaya nga, Panginoon, Ama, aking dalangin na ang inyong mensahe, ang mabuting balita ay tunay na pumasok po sa puso po ng bawat isa. At para sa mga mananampalataya na aming dalangin na kami ay tumugon katulad ni Mary, nagpapakumbaba, kinikilala kung sino kami sa inyong harapan, na hindi po kami ang dapat na nasusunod kung hindi si Kristo ang siyang dapat na naghahari, Panginoon Ama, sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami na sa bawat araw, Panginoon Ama, ay tunay na kami
ay mapangunahan ng inyong katotohanan, ng inyong kalooban, ng inyong kautusan, at tunay po na kami ay tumugon ng may pagsunod at pagpapasakop at pagtiwala sa iyo upang sa bawat araw din kayo ay aming maluwalhati. Salamat Panginoon Ama sa umagang ito at aming dalangin ang inyong pong patnubay maging later on, Lord God, sa Husbands and Wives Fellowship, sa Youth Fellowship din, Panginoon Ama, with Brother Daniel, O God, who will be teaching them later on, maging sa Bagong Pag-asa ministry namin, Panginoon Ama, mamaya, nawa patuloy po na kayo ang siyang maggabay sa aming lahat. Patuloy po na kami ay magpasakop lamang sa inyo at gawin ang lahat para sa kaluwalhatian ng inyong pangalan. Thank you, O God. Bless us, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning po.